Madami po ang nagagalit ngayon kay Grandmaster Dubob dahil po sa statement na kanyang sinabi pagkatapos niya pong talunin o ilaglag sa FIDE World Cup ito pong si Grandmaster Praggnanandhaa. Grabe po kasi yung sinabi niya eh. Ito po preparing for 2 classical games against Praggnanandhaa took me just 10 minutes all on my phone. I don't even use laptop. Para po sa mga hindi talaga professional chess player, bigyan ko lang po kayo ng idea. Pag kami po nag-prepare para po sa isang kalaban, usually mahaba ang preparasyon yan. At kailangan gumamit po kami ng laptop para po magamit namin yung pinakamalakas na engine na available. Pero siya sa cellphone lang, tapos 10 minutes lang, 2 games yun na. Kaya marami pong Indian ang nagalit. Pero kung papanoorin niyo po yung interview, 4 na minuto po yung interview, hindi po siya nagyayabang. Ako, never ako nayabangan. Kasi sinabi niya yon dahil po sa kanyang papuri nga kay Prag. Sabi niya kasi, si Prag kasi, alam niyo yan kilala talaga siya when it comes to preparation. Talaga mag-aaral yan. Typical chess player na malalakas, na mga bata, aral-aral talaga ng opening. Mula hanggang dulo lahat sinisilip. Pero ang plano kasi niya is hindi na siya maghihirap sa opening. Pipiliin niya na lang yung simple, tatanggapin niya na equal lang, and then lalaro niya yung middle game. Yun yung plano niya. At he believes, sabi niya, ako, mas lamang ako pag rapid Alam niya yun. Talagang dinadala niya sa rapid. Kasi world rapid champion yan. World rapid champion yan si Dubob. Kaya nga po dinadala niya sa shorter time control. At sabi niya din, totoo to na pagputi, hindi ako makakita ng kalamangan So talagang equal kasi lahat sila inaral nila talagang hirap ako makita ng lalamang ako na equalize kasi kabisado yung opening. Kaya ang sabi niya, ang master plan ko ganito. Sa itim ako mananalo. Bakit? Kasi alam niya dahil si Praggnanandhaa ay talagang aral sa opening, magpipilit yan pagputi. Kasi ganun po talaga utak ng mga chess player. Pagputi ka lamang ka kasi una kang titira. Which is totoo naman, mas komportable ang puti. Ang goal ng black makatabla. Siya, alam niya magpipilit si Prag, pagputi, gagawa ng mga aggressive play, doon niya dadalihin. At yun ang kadalasang ginagawa niya. Pag itim siya, saka po siya nanalo. Pag puti, okay lang ako tabla. Kaya nga po ngayong round number 5, nung itim po siya, kay Sam Shakla, nag-ipipilit si Sam Muntik pang manalo si Dubob. Nauwi nga lang sa tabla. Ngayon, eto, game 2 nila. Puti si Dubob. Anong gagawin ni Dubob dito? Tingnan nyo po yung gagawin ni Dubob. Nag-D4 po siya, Knight F6, C4, G6, and then Knight C3. So, King's Indian po ito. Pero hindi. Akala ko magki-King's Indian talaga Siya po ay tumira ng D5. Grunfeld lang. Ang ginawa ni Dubob, abay hindi niya po tinira yung main line na kung saan kinakapture po yan. Sinimplihan niya lang, Knight F3 develop. Tumira po ng Bishop G7, kinapture po yung pawn, binawi na, saka tinirahan ng E4. Ayan, napunta pa rin sa main line ng exchange variation. So, takes, and then C5. So, ito po yung main line, modern exchange variation ng Grunfeld. At ang kadalasan pong play talaga dyan, yung D4, hinahataw. Ngayon, may tira po dito na linya na Rook B1. Yan po yung medyo gagawa ka na konting kaguluhan. Binibigay yung pawn yan sa C3. Pero si Dubob, hindi niya ginawa yun. Hindi niya din po tinira yung Bishop E3. Mas tinira niya po yung simpleng Bishop B5 na talagang magkakapalit-palit lang. So, nag-Knight C6 po yan, nag-castling lang din, kinapture yung kabayo, takes, and then Queen C2. Ayun, binigay nga lang Binigay lang. Ang idea niya, dinipensa niya to, kakapturein kung hindi mo kakainin. Pero kinapture po yan, takes, at hindi po matakes dahil po may rook dito. May mga ganon. Kaya tinira niya is Bishop G4 muna na sinagot ng to E5. Kinapture po yung pawn na tinirahan ng Bishop to B2. Lahat po ito linya. Ang bilis tumira ng dalawa, tingin nyo, 134. So, tumakbo yung Reyna, nag-rook lang po doon sa may B1, wag kayo magtaka, libre to, kaso may capture doon
Kaya gumanyan. Kinapture na po yung knight, persado na po yun, kinapture din, at opposite bishop yung nangyari. Pero one pawn down, si Dubov. Pero pag opposite bishop kasi, ano ba kadalasan nangyayari? Natatabla. So, nag-queen a5 hitting the bishop, umatras sa c3, pinin, nag-queen lang po sa b2, umiwas sa pin, nagtulak ng pawn, nag-rook lang po sa c1, ayan, dadalihin ka, pag di ka umalas, may ganun. Kaya tumakbo po yan, inatake na naman, pumunta doon, lang po sa may f4 with the idea of bishop h6. By the way, yan na po yung novelty ng laro. Ibalik lang po natin, no? So, dito po kasi kung titingnan nyo, ang taas na oras sila pareho, 133, 130. And nakikita ni Dubov na masyadong mabilis to si Sama. Ayan ka na naman, Sam, masyado ka na naman prepare. Ang dating ginawa is h3, queen c3, saka queen b7. Pero si Dubov, binago nyo, novelty, bishop doon. At ang tinira, nag-rook to d8. Ayan, napaisip na pareho. Nag-h3 si Dubov, umatras po yan. Nag-queen sa may a3 na ang dahilan po is may pressure dito, may pressure din doon. Kasi kung sakali man, nag-rook d8 kasi, di ba? Papasok na ganon, abay, kakainin yung e7. Yun po yung nangyari. So, kinapture e7, kinapture po yung e5, tumira ng bishop h6 with the idea of this, mamatihin ka, baka pa manalo pa. Kaso nag-bishop d5, ayan, mamatihin naman siya. Napilitan ipalit. At ayan na po ang nangyari. Nag-endgame sila. One pawn down si Dubov, pero opposite bishop, ayun, pinalit. Dahan-dahan. Matake doon, dumipensa. Nag-bishop lang po sa f4, tulak, oops, hinamon. Pasado kakainin ko, di ba? Bagsak yung pawn. At ayan na po ang nangyari. Ito po ay one pawn up, pero equal po ito. Ayun. At dito po, tinulak na yung pawn, nauwi na po sa tabla. Ayun. Natabla na dito. Kasi pag kinapture po yan, king move ka, babagsak yun. Saan ka pupunta? Hindi makagalaw yung king para matulungan ito. Pwede kang gumalaw, ganito, tulak, pag ganyan, wala na. Ang gagawin lang po ng king na ito is babarahan niya to. Tapos yung bishop na to, pupunta lang dyan, pandepensa sa pawn, tas king move ka na lang. At yun po ay tabla na. Yun ang master plan ni Dubov. Itatabla niya yung standard, dadalhin niya sa rapid event. Ito po pala yung interview ni GM Dubov about kay Pragno. Clip lang po ito. Kung gusto nyong panoorin yung pinakabuong interview niya, 4 minutes yun Punta po kayo sa FIDE YouTube channel. Ito po, panoorin po natin. Preparing for like 2 classical games against Prague took me like 10 minutes with the phone altogether. I didn't even use my laptop. I did it for the first time during the match, like in between the games today. I face Prague, and I mean he's the one who probably spends like day and night looking at stuff. I mean he still fails to like pose a single problem with white. So maybe like it's not about me. Anyway, I mean it's a short distance. It's kind of hard to. I mean like all the matches are tough at this stage. So. It's kind of hard to tell. I mean, maybe I played a little bit better, maybe not. Anyway, it's very much about luck, I think. And also, someone beautiful wanted me to win this exact match badly for some reason, so I'm happy to deliver. Narinig niyo yun? Someone beautiful want me to win this match. I'm happy to deliver. Nagpapa-impress ata ng chicks ito si Dubov. Hanip ka talaga, Dubov. Anyway, basically yan po yan. Kasi may nag-post kasi ako nito sa Facebook Tapos sabi, nasan source mo? Parang nag-invento daw ako. Hindi. Talagang sinabi niya yung mga yun during the interview. His face like that, Ha? he's not like that. Ito, may laro yung anak ko na classical. Go take shower. May tournament siya ngayon. Naglalaro siya. So, anyway, before ko po i-end yung stream, tingnan po natin yung mga nangyari sa ibang matchup. Okay? Ito po yung nangyari sa ibang matchup. So, sa Sindarub po, nilaglag niya na si Frederick Sben. Arjun Erigay, si Abay nalaglag. Si Libon Aron yan. Ang kulit ng pagkatapos dyan. Tingnan nyo, ayan Ito po, nagblunder si Libon. Tumira nito. Abay, natirahan ng boom tactics. Aray ko po. Bakit? Pag tumakbo yung Reyna dito, capture ito. Pag binawi mo, kasi nga mamatihin ka doon, capture Tore. Yari, mate, isang Tore. Grabe, no? By the way, hindi po pwedeng kainin kahit libre. May text dito, capture mate. Hanep, no? Yan lang. Yan tumapos kay Libon. Wow.
6 minutes na lang siya. Anyway, balik po tayo doon. Daniel Dubov nga yan. Magta-tie break. Domchenko, Lekong Lem, tie break. Eto si Noderbek, Yakubaev, nilaglag si Sargasyan. Esipenko, saka si Grebnev, tie break. Weyi, panalo kay Sam Sebyan. Si Martinez, saka Pentala Krishna, tie break. Yan po yung kabuuan na nangyari. Ngayon pong round number 5. Aba, matindi. Rounds are there. I think until round 9. Yeah, so this is top 16 and then quarterfinals and then semifinals and then finals. 3 more rounds remaining after this. Alright, anyway, hanggang dito na lang po tayo guys. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Muli ito mo yung Coach P, the Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.